So, ideally, if bibili kayo ng container house, lagyan nyo talaga ng roof after installing para ma-maintain nyo yung ano niya. But, for almost 3 years, okay naman talaga siya, yung roof niya. May ginawa pala akong additional modification noon na nag-welding ako ng mga pako dyan, bent na pako para lagyan ko ng ng screen para sa yung sunscreen para may masilungan. Kasi noon dito sobrang init pa kasi wala pa akong natanim na mga kahoy. So ngayon, madami na siyang kahoy. And also, nakapa-extend na ako ng bahay. Inikitan ko siya ng semento na portion for second floor. So, ito na siya ngayon. Here are the problems na na-encounter ko for almost 3 years of owning this luxury type container house. So, number 1 is yung nilagay kasi nila na sealant dito sa mga joint ng is yung lang silicone sealant lang yung nilagay nila. So ang nangyayari if hindi mo lalagyan ng roof, yung nila, additional roof, is magka-crack. So it will cause some minor leakage. So dahil nagka-crack yung sealant dahil sa init, nag-leak na sa loob kung malakas masyado yung ulan. Na-encounter sa container house is meron naman itong libreng electrical na may free 2 lights, isang breaker, and yung saksakan. So ang na-encounter ko is problem number 3, pero hindi naman siya main problem, but it's something a design na dapat nyo i-note pag bibili kayo nito, is that if uulan siya, dito papunta yung tubig, and then wala siyang drain, mahirap siya lagyan ng drain kung susundin nyo lang yung patungan niya. So better na hanapan nyo talaga siya ng extension, yung yung tubo sa loob. Before installing this one, alam nyo na kung saan maganda i-drain yung tubig. Lalagyan nyo talaga siya ng provision. Kasi pag once tumulo yung tubig dito is always matatamaan yung bakal sa loob. Tatrap yung tubig sa loob, magkakos siya